will come and give us the first message this afternoon. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga nandiyan po sa virtual o live stream, ay isang magandang hapon din po sa inyong lahat. Okay, buksan po natin yung ating mga Biblia. Salamat po sa pribileyo na tayo po ay patuloy na hamunan sa pananampalataya. Sa kalagitnaan ng pandemic na ito, hindi humihinto. Dapat ang mga Kristiyano ay hindi rin dapat humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. Okay, buksan po natin yung ating mga Biblia. Dito po tayo sa Matthew chapter 28. Verses number 18 down to verse number 20. Matthew 28 verses 18 down to verse number 20. Kaya sundan nyo lamang po ako habang binabasa ko po. Sabi po na Biblia dito sa verse number 18, "And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa hapon pong ito. Salamat po na pinahintulutan niyo po, Panginoon, na magkaroon po ng revival sa aming pong simbahan. Salamat po, Panginoon, sa wisdom, Panginoon, and courage na patuloy niyo pong binibigay sa aming mahal na pastor, Panginoon. Sa kalakasan, sa kalusugan, Panginoon. Ganon din po ang bawat members ng aming simbahan, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa zealousness, Panginoon, at faithfulness ng bawat isa, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo. And most especially, O God, your faithfulness to us, O God. Pagpalain niyo po ang inyong pong salita mula sa inyong gagamitin na lingkod, Panginoon. Ganon din po ang mga makikinig, sa po sila naroroon, Panginoon, ay dalangin ko po ng Holy Spirit, ang Banal Espiritu, ang siyang kumilos sa aming pong mga puso, sa aming mga isip, Panginoon, maging sa aming pong mga gadgets na ginagamit, yung signal, Panginoon, at alam po namin na ito po ang ayaw po ng dyablo, na kami po ay patuloy na mahamon po, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, sa inyo. Pero salamat, Panginoon, na mas matalino po kayo, Panginoon, kaysa anumang bagay sa mundong ito. Please bless us, O God, and forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Pwede na pong po. Thank you po. Okay, ngayon pong hapon ay I would like to talk to you on the subject, the power and the love of God in soul winning. The power and the love of God in soul winning. Ating pong tatalakayin yung pong kapangyarihan at pag-ibig ng Diyos sa soul winning. Una po ay ano po ibig sabihin ng soul winning? Karamihan po sa atin alam na po natin ito. Since 1995, ako'y papasalamat. Wala pa akong isang buwan sa simbahan, nagso-soul winning na ako. Nung araw, wala pa ho yung tinatawag na wala pa yung soul winning kit natin. Maalala ko, sabi ko, gusto kong matutunan yung soul winning, ano ba yung ginagawa ninyo? So, ang ginawa ko, pinasulat ko kay Brother Michael Regaspi. Sinulat niya yung mga Romans Road, ganon-ganon, Romans 3:23, hanggang sa John 1:12. Pagsulat niya, minemorize ko yon. Siguro pangalawang linggo ko. Third Sunday ko sa simbahan, sa church, noong nasa BNS pa tayo, nagso-soul winning na ako, biyaya ng Panginoon. And then tuloy-tuloy na. So pag sinabi nating soul winning, sabi ko nga, hindi naman bago sa atin ito, pero maganda yung paulit-ulit. Soul winning is God's way
of reaching souls for Christ. God's way of reaching souls for Christ. Bakit tinatawag natin na soul winning? Sapagkat ito po ang pamamaraan ng Diyos para ma-reach out natin ang mga lost souls. Lost souls. Napapahamak na kaluluwa. At alam nyo ba na yan po mismo ang sadya ng Diyos? Bakit siya napunta dito, mga kapatid? Way back 2,000 years ago. Luke 19:10, sabi dito, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." So maging ang Panginoon Kristo, ang sadya po niya, dito sa lupang ito, na siya naparito sa lupang ito, upang iligtas ang mga lost souls. Sino po yung mga lost souls? Tayo po yon. Tayo po. Of course, ligtas na tayo, hindi na tayo kasama doon. Bakit po sinasabi natin na win? Sapagkat, because they are lost. So pag sinabi nating winning, alam nyo ba, winning, it means to achieve victory in a fight. To achieve victory in a fight. Or a contest, or to get something by effort. Alam nyo, yung pong lost souls, yung pong kaluluwa ng tao na napapahamak sa apoy ng impyerno, mga kapatid, ay yan po yung worst na kalagayan ng tao. Kaya nga po, ang Panginoong Diyos mismo, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang maabot itong mga kaluluwang napapahamak sa apoy ng impyerno. At ang halimbawa mismo, mga kapatid, at ang unang-unang gumawa at nagpasya upang gawin ito, abutin ang mga kaluluwa na napapahamak sa apoy ng impyerno, ay wala pong iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Of course, alam na natin yan. Alam nyo ba, napahaganda po itong sinabi ng Panginoon dito po sa Titus chapter number 1 o chapter 1 verse number 2. Tingnan nyo po, ang sabi ng Bible dito, "In hope of eternal life, which God, that cannot lie, promised before the world began." So tingnan nyo po, para maabot ang mga kaluluwa ng tao na napapahamak sa apoy ng impyerno, magkaroon at the same time magkaroon ng tinatawag na gift of God, and that is the eternal life. Alam nyo ba, na yan, sabi ng Biblia, plano na ng Diyos ito bago pa, before the world began. Now, let's go back dun po sa binasa po natin, yung text po na ginamit po natin. Now, alam po natin, kanina, sinasabi ni Pastor kanina, napakaganda yung lesson namin patungkol sa lesson natin, patungkol sa paggawa ng outline. Kinakailangan aralin mo, ano yung aklat, para kanino, para sinulat. So of course, alam na natin ito. Book of Matthew was written by Matthew for the Jew people. For the Jew people. Bakit po? Upang makilala nila kung sino itong pumarito dito sa lupang ito na nagkatawang tao, walang iba kundi si Kristo, para makilala siya na siya yung tagapagligtas, na siyang magliligtas sa bawat kaluluwa ng tao sa lupang ito, whether you are a Jew or you are a Gentiles or you are a Greek. So, pangkalahatan na po dito, kaya mapapansin nyo po dito, bagamat ito po'y in-address, pero makita nyo po dito, it came from the very mouth of the Lord Jesus Christ, bago siya umakyat sa langit. Nang sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations." Ang blessing po dito, hindi na lamang po para sa mga Hudyo, mga kapatid. Itong utos na ito, sapagkat ang sabi niya, "Go ye therefore and teach all nations." Kasama na po lahat ng bansa po dito. Kaya mahalaga po itong tungkulin natin. So, anong kalagayan po ng tao? Napapahamak ang kaluluwa sa apoy ng impyerno. So inabot po tayo ng Panginoon Kristo. Si Kristo mismo ang pumunta dito. Nagkatawang tao. Kaya nga sabi ng Biblia doon sa binasa ko sa inyo kanina, "For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost." Matthew 18 verse number 11, "For the Son of Man is come to save that which was
lost. Dalawang beses po na binanggit ng Panginoon. So napakaliwanag po dyan na ang sadya talaga ng Panginoon Kristo ay upang iligtas ang kaluluwa ng bawat tao. At ito na po, tayo na po yung produkto, mga kapatid, ng pagpunta ng Panginoong Hesukristo sa lupang ito. Tayo na po, salamat sa Panginoon, mga kapatid, na alam ko, save ako, sapagkat tinanggap ko si Kristo, sapagkat merong naparito, si Kristo mismo, inabot yung aking kaluluwa, at ngayon, praise God, mga kapatid, na masasabi ko 100% na hindi na po ako pupunta sa impyerno. Pero ang maganda ho dito, ang mahalaga dito, dapat hindi ho magtatapos lamang sa atin itong tungkuling ito. Kaya nga ang sabi ng Diyos sa mga unang nakakilala na po, mga kapatid, naliwanagan na patungkol po dito sa bagay na ito, yung pag-win ng kaluluwa. Alam nyo, sabi ko sa inyo, alam nyo, pag sinabi natin win or winning, there must be an effort or there must be a fight. Kaya nga win eh. Kinakailangan mo mag-exert ka ng effort, kinakailangan merong pakikipaglaban. Pakikipaglaban, alam nyo ba, ang isang bagay na matinding labanan, mga kapatid, yung pong makikipag-agawan ka sa kaluluwa ng tao na napapahamak sa apoy ng impyerno. Alam nyo ba kung sinong kaagaw natin dito? Ang diablo, mga kapatid, sapagkat ang diablo mahirap kalaban, hindi ho basta-basta kalaban, sapagkat hindi ho natin nakikita physically, mga kapatid, itong personang ito, ang diablo, hindi mo nakikita. Pinakamahirap na kalaban ay walang iba kundi ang diablo. Kaya makita nyo, mga kapatid, merong, sabi ng Biblia, mismo si Kristo, pumarito mismo sa lupang ito. Sapagkat, mga kapatid, nung si Kristo mismo, nung siya naparito sa lupang ito, maging siya, mga kapatid, hindi ho sinanto ng diablo, at he is trying to fight with the Lord Jesus Christ. Pero salamat, mga kapatid, hanggang doon sa cross ng Kalbaryo, hindi ho tumigil at nag-quit ang ating tagapagligtas, Panginoong Hesukristo, at nakipaglaban hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. And He was crucified. Jesus Christ was crucified. Crucified, died, buried, and rose again. Nung siya'y inilibing, mga kapatid, ang Panginoong Kristo, akala ng diablo, tapos na ang labanan. Akala ng diablo, mga kapatid, wala na ang Panginoong Kristo na siyang tagapagligtas natin upang ang bawat isa ay wala dapat mapupunta sa apoy ng impyerno. But after 3 days and 3 nights, Jesus Christ, our Savior, the Lord Jesus Christ, was resurrected from the grave. Ibig sabihin, meron pong pakikipaglaban, mga kapatid. Kung gusto natin magtagumpay sa soul winning natin, huwag tayong tumigil at dapat tayong matuto na patuloy na makipaglaban. Katulad ng Panginoong Kristo, kung meron mang the greatest soul winners, mga kapatid, wala na pong iba kundi ang Panginoong Kristo. Wala na pong iba. Kita nyo kung paano makipaglaban? Pinako na sa cross, mga kapatid, nagso-soul winning pa rin. Nandoon na sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid, patuloy na nagliligtas ang Panginoong Kristo. Sino yung niligtas niya? Yung nasa katabi niya, mga kapatid, na nakapako sa cross ng Kalbaryo. Hanggang sa ang Panginoong Kristo nailibing na, mga kapatid, nagliligtas pa rin ang Panginoong Kristo hanggang siya'y nag-resurrect, after the resurrection, hanggang ngayon, mga kapatid, at magpakailang-kailanan paman, hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Kristo, si Kristo ay patuloy na nagliligtas. Amen. Kaya alam niyo pinakamalaga, sa trabahong ito, may bili ng Diyos ng bawat isa sa atin na nakakilala na po sa Kanya. Kabahagi tayo dito. Sa trabahong ito. Christ is called the power of God, as though Him and His gospel, God displays His power and authority in ransoming and saving sinners. Now, gusto ko pong pagtuunan natin muna ng pansin yung salitang power. Power. Bago makyat sa langit si Kristo, sabi ni Biblia, and Jesus came and spake unto them. Sinong kausap niya dito? The disciples.
the disciples, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Sinasabi po dito mga kapatid, na ang kapangyarihan ay nasa Panginoong Kristo mula langit hanggang sa lupang ito. Alam niyo, the word power, dalawa pong ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po yung power is from Greek word exousia and dunamis. Yung exousia, ang ibig sabihin po yan is privilege, force, competency, or freedom. Freedom. Ito'y tinatawag na authority, delegated influence, potentate, token of control or strength. So makikita natin dito, that's the word power means. Yung isa. Yung pangalawa po ay dunamis. Nang ibig sabihin niyan ay miraculous power. Miraculous power or force. Wonderful work. Power, strength, worker of miracle or violence. Alam mo, yung dunamis, meron akong ginamit dito na illustration para dito sa word na ito. Alam nyo ba yung dynamite? Dynamite. Dinamita. Pag sinabi mong dinamita, a power explosive that is often used in the form of a stick. Stick lang yon. Pero pag sumabog yon, talagang, pag ikaw masasabugan nun, talagang hindi ka mabubuhay nun. One that is powerful effect or to blow up. Blow up. Pag nag-blow up yan, mga kapatid, talaga namang yung dinamita may kalalagyan ka. Or exciting and very impressive or pleasing. Terrific or wonderful. Now, pinag-uusapan natin the power and the love of God in soul winning. Number one, ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, it will expose the power of God to save souls of men from hell. Sa soul winning, mga kapatid, na i-expose dito yung kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ang Panginoong Hesukristo ng mga kaluluwa na napapahamak sa apoy ng impyerno. Alam nyo, kamangha-mangha, makikita mo yung mirakulo na na-expose ng Diyos, mga kapatid, sa trabahong ito. Alam nyo kung bakit? Because God's power, yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na magligtas, ang katakataga dito, kamangha-mangha dito, kahit anong uring tao, kahit saang lugar, kahit sinasabi natin, mga kapatid, yung pinaka-worst na sinner sa mundong ito, kahit saan lahat ng pagkakataon, pagka naihayag, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nandiyan sa gospel. At every time na tayo po'y mag-uwin ng kaluluwa, hindi po pwedeng hindi ma-expose yung gospel. Ano po yung gospel, mga kapatid? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 1 verse number 16. Alam po natin ito. Anong sabi ni Biblia? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God. Tandaan niyo po, yung power na yan is dunamis. Just like a dynamite. Parang dinamita yan, mga kapatid. Tingnan niyo po, sabi ni Biblia, sabi ni Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Another verse, sabi ni Paul, mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 1 verse number 5, for
our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your souls. Tingnan niyo po, itong power na ito, sabi ng Biblia, kapangyarihan at makapangyarihan sa lahat, mula langit hanggang lupa, mga kapatid. Ano itong power na ito? The gospel. Ano yung gospel? The death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, kung gaano ka-powerful ito, mga kapatid. Naalala niyo po, yung sinabi ng Biblia dito po tayo sa Luke chapter 19. Sige po, punta lang natin sandali ito. Luke chapter 19. Luke chapter 19, verse number 2. I believe, alam niyo po itong pangyayaring ito. Ang sabi ng Biblia, and Jesus, verse number 1, please, entered and passed through Jericho. And behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was, and could not for the press, because he was a little stature, and he ran before, and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. Merong isang tao napakayaman, tax collector, nagtatrabaho, mga kapatid, sa BIR, bigay muna regalo, at napakayaman. Pero isang araw nakita niya ang Panginoon naglalakad. Alam niya na si Kristo ito, at halos hindi niya makita, siguro kasing height ko ito. Pero hindi naging hadlang, mga kapatid, yung height niya para hindi niya makilala ang Panginoon Kristo. Verse number 5, he was excited. Zacchaeus was very excited na makita sino itong Jesus na naririnig niya. And when he came to the place, he looked up and saw him, and Jesus said unto him, nakita ho, napansin ho ng Panginoong Kristo. Alam niyo kagandahan dito, mga kapatid, kahit sino ka, mga kapatid, kahit sino ka, maliit ka man, malaki ka man, mayaman ka man, pobre ka man, mga kapatid, lahat tayo ay kapansin-pansin sa Panginoong Kristo. Pwede tayong pansinin ng Panginoong Kristo. At sabi ng Panginoong Kristo kay Zacchaeus, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. Nagmamadali po, mga kapatid, sapagkat si Zacchaeus, sapagkat narinig niya yung tinig ng Panginoon Kristo, narinig ni Zacchaeus, sabi niya, kilala ba pala ako ng Panginoon? And he made haste and came down and received him joyfully. Joyfully. Tinanggap ni Zacchaeus na may kagalakan at kasiyahan ang Panginoong Jesucristo. And the sabi ni Biblia, and when they saw it, they all murmured, saying, that was gone to be guessed with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, behold, Lord, the half of my goods I will give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I receive him fourfold. And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Mga kapatid, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Ano yung sinasabi ko sa inyo na power, mga kapatid? Kahit makasalanan ka, kahit hindi ka, wala kang kwenta sa lipunan, kahit alam na, ikaw na yung pinakamatinding makasalanan, ikaw na yung pinakamatinding kurap sa mundong ito. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kahit kurap ang isang tao, kahit anong kasalanan meron tayo, mga kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos dito, kaya tayong patawarin, kaya tayong linisan, anumang pagkakasala meron ng tao. Yan yung sinasabi ko sa inyo, na power ng Diyos sa soul winning. Praise the Lord. Mas matindi pa sa dinamita, mga kapatid, sapagkat ako'y naniniwala, bagamat itong si Zacchaeus kurap, mga kapatid, kurakot, sabi nga niya, kung meron man akong nakuha
nagkukunwaring walang nakuha. Pero alam naman niya na marami siyang nakurakot. Ang sabi niya, ibabalik ko ito ng 4 na beses. Kaya nga napakaganda mga kapatid, pagka ang taong totoong tumanggap kay Kristo, kapatid, babasagin ng Diyos na sapagkat pasasabugin ng Diyos yung ating kasalanan at papalitan niya na tayo po'y wala ng kasalanan sa harapan ng Diyos because of the gospel of the Lord Jesus Christ that He was dead on the cross of Calvary. O salamat mga kapatid na ako'y natagpo ng Panginoon. Yan yung power ng Diyos. Kahit gaano kakurap mga kapatid, na mga politician sa ating bansa katulad din sa Chaos, kayang baguhin ng Diyos, kayang iligtas ng Diyos ang kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno, sapagkat yung power ng Panginoon Kristo ay wala nang mas makapangyarihan, and that power is the most powerful mula langit hanggang lupa. Amen. That's true. Praise the Lord. Mga kapatid, maging rich and corrupt people, kayang iligtas ng Diyos sa apoy ng impyerno. Amen. Naalala niyo po si Nicodemus? Nicodemus was a very religious and a politician. Napaka-reliyosong tao. Alala niyo po yung conversation nila, John chapter 3, verses 1 to 4. Ano sabi niya? Sabi ng Panginoon, "Ye must be born again." Sabi ni Nicodemus, Panginoon, sabi niya, teka muna, paano ako may papanganak muli? Hindi niya maintindihan. Pero nagsosoul winning na si Kristo. Hanggang sa isang araw mga kapatid, naligtas po si Nicodemus. Naalala niyo po mga kapatid, si Paul, 1 Timothy chapter 1 verse number 15, "This is a faithful saying that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief." Sabi ni Apostol Pablo, kung meron mang pinakamakasalanan na, sabi ni Apostol Pablo, ako na. Pero alam niyo ba yung kapangyarihan ng Diyos mga kapatid? Do you remember in Acts chapter 9, when Paul was on the way to Damascus, na mag-usig ulit ng mga Baptist, ng mga Kristiyano, at doon siya nasumpungan ng Panginoon. Mula sa pinakamatinding makasalanan at nag-uusig at persecutor ng mga Baptist, mga kapatid, iniligtas ni Kristo. That's the power. That's the power. Yan yung kapangyarihan mga kapatid. Alam niyo ba, magtataka kayo pag pupunta tayo sa soul winning, dala-dala natin yung tracts, dala-dala natin yung Bible natin, at ihahayag natin yung mensahe ng gospel. Mamaya una, pag kinakausap natin, parang hindi siya interesado, at parang binabastos pa tayo, at parang walang pakialam sa atin. Pero mamalay-malaya niyo mga kapatid, mamaya, pag nagsimula na tayo, na isalaysay mga kapatid, ikwento, i-preach, i-share, yung Kristo na siyang namatay, inilibing at muling nabuhay. Ako maraming beses mga kapatid na naranasan ko yan, parang hindi interesado. Malala ko nung kamakailan, 1 month ago, meron akong sinira doon sa may park. Sabi niya, ay, sige lang po, at hindi ako interesado. Sabi niya, may ginagawa ko. Sabi ko, sige po, yung kasama niyo na lamang po, magkatabi lang sila. Naririnig niya yung sinasabi ko. Tinigil niya yung pagsa-cellphone niya. At pagtigil ng cellphone niya, nakinig siya, at nung nag-pray kami, nag-pray din siya. Power ko ba yon? Kapangyarihan ko ba yan? No! Power ng Diyos yan, mga kapatid. Kaya tuwing tayo po ay mag-uwi ng kaluluwa, mga kapatid, makikita natin yung mirakulo, yung dinamita ng Diyos na mula sa isang kaluluwa na dapat mapapahamak sa apoy ng impyerno, uhugutin ng Diyos, ililipat ng Diyos doon sa langit, mga kapatid. That's the power of God. Amen. That's the dynamite of the Lord Jesus Christ. Yan yung dinamita mga kapatid na hindi ho nakakamatay.
Naalala niyo mga kapatid yung pangyayari? Yung isang magnanakaw, dito po sa Luke chapter number 23, puntan po natin please. Luke 23. Luke, Matthew, Mark, Luke 23, verse number 42. Alala niyo po ito. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Nakapako po sa cross ang Panginoon Kristo. Nakapako rin sa cross yung kanyang kausap. At ang sabi ng Biblia, yung kausap niya, and he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. At sinagot po ng Panginoon Kristo, and Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Amen. Yung sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihan ng Diyos sa soul winning, kahit anong oras, kahit anong kalagayan mo, kahit saan, katulad nito, nakapako na sa cross, si Kristo nakapako sa cross, pero parang si Kristo nagso-soul winning. Sino pang mag-aakala na itong magnanakaw na ito na nakapako sa cross, na walang magandang record sa lipunan, lahat umaasa sapagkat itong taong ito walang magandang record sa lipunan, patutungo sa apoy ng impyerno. Pero salamat sa kapangyarihan ng Diyos, kapatid. Sino ka man, magnanakaw ka man, mamamatay tao ka man, kurap ka man, reliyoso ka man, anumang uring tao tayo, saan man tayo naroroon, katulad ng nakapako sa cross, itong magnanakaw na ito, pero nagpakumbaba at kinilala niya si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas niya. At yung tigo oras na yon, iniligtas ng Panginoong Kristo. That's the power of the Lord Jesus Christ. Kaya alam niyo mga kapatid, napakasarap sa soul winning. Amen. Sa soul winning, iba't ibang kapangyarihan ang pwedeng ipakita ng Diyos sa iyo. Maalala ko, last December 31, hindi ko sinasabi ito para magyabang. It's my 10 years soul winning every day. Sabi man nila, walang kwenta yung soul winning every day mo, Pastor RJ. For the record lang yan. Kahit na for the record ito, at least may record ako na nagso-soul winning, kaysa ikaw, wala kang record sa soul winning. Di ba? Alin na mas maganda? Yung patulog-tulog ka, patamad-tamad ka. Alin nyo ba? Hindi rin madali at hindi rin madali yung ikaw ay mag-set ng goal na mag-soul winning ka everyday. Amen. Hindi madali. Kaya ang sabi ko sa inyo, sa soul winning, kailangan pakikipaglaban talaga dito. At ang kalaban natin, hindi natin nakikita. Amen. O sabi mo na, sige, criticize mo na yun. Pero mas gusto ko at least, may record ako na nagso-soul winning everyday. Ha? Bakit yung mga Baptist, bakit yung mga Kristiyano, in the book of Acts, they cease not to preach and to teach the gospel. Ha? To teach Jesus. Araw-araw nasa templo sila. Araw-araw nagso-soul winning sila. Araw-araw nagba-Bible study sila. Alam mo, sabi ko sa mga full-time natin doon, Amen. pag lumabas kayo, kayong mga lalaki, maghapon kayo sa area, 50 ang goal ninyo. Kayo mga babae, 30. Huwag kayong babalik na hindi nyo naabot yan. Bakit? Ihahatid ko kayo. Expedition pa kayo nakasakay. Tapos 6-7 lang ang nasulwi ninyo maghapon. Sa susunod, sayang ang gas ko, hindi ko kayo ihahatid. Amen. Sinabi ko talaga yon. Maalala ko nung araw, ako naalala ni Pastor Louie. Ayan, si Sir Dandan. Maalala ko, pag nag-saturate kami dito, babalik kami, halos maus-maus ka. Ha? Bakit? Laging sinasabi ni Pastor, huwag niyong sayangin ang pagpunta niyo sa area.
Maalala ko nung araw, nandun pa kami sa BNS, maglalakad ako mula doon sa gate 3 hanggang yung staff house. Hindi ko sinasabi to para magyabang. Sinasabi ko para seryosohin natin ang soul winning. Mga kapatid, hindi ko sinasabi to para magmalaki. Bakit ang Panginoong Kristo mula langit pumunta sa lupang ito, nagkatawang tao, napako sa krus, namatay, nalibing at muling nabuhay, dugong nadanak. Kapatid, mas malupit ang ginawa ni Kristo. Samantalang tayo, mga kapatid, lumabas ka lang sa bahay, pwede ka mag-win ng kaluluwa. Sumakay ka sa jeep, pwede ka mag-win ng kaluluwa. That's right. Come on. Alala ko nung araw, lalakarin namin ni Joey mula gate 3 hanggang staff house. Tapos babalik na naman kami. Tapos magbibilangan kami ng souls won. Sa kalahating araw pa lang, nakaka 100 na kami. Hindi naman po sa padamihan. Pero sabi nga ng Panginoon, isang kaluluwa lang, marami nang natutuwa na ang buong kalangitan. Kung may dalawa, pastor, totoo kayo naliligtas yung mga yan. 100 na yan. Nasaan yung mga 100 mo? Hindi ko na tungkulin kung nasaan na sila. Hanapin mo. Ha? Sinulwining ko na. Ikaw naman ang maghanap. Hindi naman totoo yan eh. Kapatid, kahit sa 100, merong isa, dalawa, o 10, at least may nangyari. Yeah, that's right. Kaya alam nyo, tinan nyo po, yung mayaman na kurap, yung reliyoso, yung persecutor, si Paul, yung magnanakaw na nakapako sa krus, lahat sinulwin ni Kristo. That's the power. Kaya ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, naalala nyo rin yung isang babaeng adulterous. Sabi ng Panginoon sa kanya, when Jesus had lifted up himself and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. Kapatid, kahit itong babaeng adulterous, mga kapatid, nasolwin ang Panginoon Kristo. That's the power. Kahit ano ka, kahit sinasabi mo, wala na akong pag-asa. Kurap ako, makasalanan ako, magnanakaw ako, marami akong lalaki, marami akong babae, bakla ako, tomboy ako, alam mo, walang kapangyarihan ng Diyos na hindi kayang baguhin ng Diyos. Amen. Kaya alam nyo, maalala nyo, mga kapatid, sabi ni Paul, siya nagsalita nito eh. Pagkatapos niya makilala ang Panginoon, ano sabi ni Paul? For I am not ashamed of the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Si Paul din na nagsabi nito, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost and in as much assurance as you know what manner of men we were among you for your sake. 2 Timothy 1:8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of the Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Kailan binanggit at sinabi ni Apostol Pablo ito? Nung pagkatapos niya makilala at matikman ng kanyang buhay, kapatid, ang kapangyarihan ng Panginoon. Ganon din tayo dito. Alam nyo, kung hindi makapangyarihan ang Diyos natin, sinasabi ko kay Pastor Louie, kay Pastor Bernard, siguro kung wala tayo gawa sa gawain, habang nagbibiyahe kami papunta dito, hindi tayo makasakay sa Montero. Siguro ang sinasakyan ko pa hanggang ngayon, Kalabaw. Salamat sa Panginoon. Makapangyarihan ang Diyos sa atin. Andun ako sa kasulok-sulukan ng bansang Pilipinas, Cagayan Valley. Ipinanganak ako sa liblib na lugar. Gubat-gubat.
Bago ako makarating sa simbahan ito, mga kapatid, makakita ka lang ng tao, takot ka. Makakita ka ng dalaga, nagtatago ka. Takot sa tao, takot makipag-usap. Pero alam nyo ba, nung narinig ko yung gospel, nagbago yung pananaw ng aking isip, ng aking puso, ng aking buhay. Hanggang sa dinala ako ng Diyos sa simbahan ito. Hanggang sabi ko, Panginoon Isuso, ibibigay ko na yung buhay ko. Bakit? Sapagkat may simbahan na hindi nagsasawa at matapang na hinahayag, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos. Salamat sa Panginoon na merong Christian Bible Baptist Church, Fort Bonifacio. Hey, maalala ko sa mga kapatid, nung ating simbahan nandun pa sa Fort Bonifacio, napakatapang sa soul winning ang bawat members, at ako'y nagpapasalamat na hanggang gayon hindi namatay itong tapang na ito, na maging sa panahon at kalagitnaan ng pandemic na ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Amen. Hey! Mas makapangyarihan ang gospel ng Diyos kaysa COVID-19. Salamat sa Panginoon. May mga duwag ng Baptist, ayaw nang lumabas. Pero salamat sa CBBC, Fort Bonifacio, na patuloy tayong nakikipaglaban, mga kapatid. Kung hindi natatakot yung mga believer, tayo naman ay tuloy-tuloy pa rin. Nag-area tayo. May paraan na ganito upang ang soul winning at kapangyarihan ng Diyos ay hindi tumigil sa simbahan na ito. Mga kapatid, walang mas makapangyarihan kaysa kapangyarihan ng Diyos. Hanggang saan yung power ng COVID? Wala naman. Samantalang yung power ng simbahang ito, mula langit hanggang lupa. That's the power of God in soul winning. Ako nagpapasalamat sa Panginoon. Sa ating simbahan, hindi ho naglailo sa soul winning. Maraming naglalailong mga members, mga kapatid, mga full-time, pero hindi naglalailo itong ating simbahan. Hindi naman lahat. Oh, praise God. Sa totoo lang, ako nagpapasalamat na sabi ko nga, hanggat ang CSI matapang na nagipagsabayan sa pandemyang ito, sabi ko, susunod din tayo. Meron kaya tayong ganitong revival? Palagay ko, mga kapatid, kung tumigil tayo sa soul winning, wala tayong ganitong klaseng revival. Pero salamat na meron tayong pastor, meron tayong Diyos. Lagi naririnig, mga kapatid, yung soul winning. That's the power of God. Then number 2, the love of God in soul winning. Soul winning is the heartbeat of God. Soul winning is the heartbeat of God. Alam nyo ba, na yan yung sabi ni Biblia, alam na alam nyo ito. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. That's the heartbeat of God. Yan yung tibok ng puso ng Panginoong Hesukristo natin, mga kapatid. Alam nyo ba, sabi nga natin, tingnan nyo po, dito po sa Matthew 9:36. Sige po, punta lang natin. Matthew 9:36. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Then said He unto His disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest. Ano sabi ng Panginoon? Nakita niya yung napakarami mga tao. Ano napansin niya? Walang kaligtasan. Kaya ano sabi niya? Marami ang aanihin.
sagana ang aanihin, pero kakaunti ang mga mag-aani, mga manggagawa. So anong panalangin mga kapatid? Soul winners. Maging ang Panginoon Kristo ang kanyang tibok mga kapatid ay mag-soul winning. Kaya dapat ang bawat members ng ating simbahan, alam nyo ba, pag sinabi mong heartbeat, it's the action or sound of the hearts. Ito yung the vital center. Ito yung paulit-ulit. Pag sinabi mong heart o beat, do hit repeatedly. Alam mo, yan ang pinakamaganda magkaroon tayo, yung tibok. Yung tibok natin. Lahat tayo dito, physically, may tibok may tibok, tumitibok yung puso natin. Pagka yan ho ay tumigil, yung tibok ng puso mo, patay ka. Kaya dapat ang tibok natin bilang mga Kristiyano ay walang iba kundi mag-reach out ng kaluluwa. Mag-soul winning. Tignan niyo po, alam mo, isang bagay na na-develop sa akin yung soul winning everyday, yung burden. Yung burden. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, hindi na ako magkukumit na mag-soul winning araw-araw. Nang 10 taon, sabi ko, biyan ng Panginoon, gagawin ko ito lifetime. Lifetime. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, pag tumigil ako mag-soul winning, kunin mo na ako. Amen. Tignan niyo po, pag tumigil ka na mag-soul winning, mawawalan ka ng tibok bilang Kristiyano. Samantalang ang tibok ng mga anak ng Diyos dapat ay to win souls. Bakit? Sapagkat ang bawat isa sa atin na ligtas na, bunga tayo ng tibok ni Kristo. Makinig kayo. Sino ka ba at sino ako para tibukan ng Panginoon Kristo? Kurap ka, magnanakaw, mambababae, nambababae, lahat ng uri ng kasalanan nagagawa natin, sugwalero, lasenggo. Sinong malinis sa atin bago tayo naligtas? Wala. Pero bakit may tibok ang Diyos sa atin? Amen. Mirakulo yung mga kapatid. Kayo mga binata, mga kapatid, titibukan ka pa sa napakapangit na babae. Di ka titibukan. O kahit kayo mga babae, meron bang tumitibok sa isang pangit na lalaki? Palagay ko yung meron, bulag lang yon. Pero mga, alam nyo, iniisip-isip ko, Panginoon, sino ba ako? Andun ako sa kasulok-sulukan ng mundong ito. Nagsimula ako sa ibabaw ng kalabaw. Sa igig, si Brad Duel yun. Walang kwenta. Pupunta dito sa Manila. Nakikipagsapalaran. Magsusundalo. Kulang naman sa height. Pinipilit ko, ayaw. Pero natagpuan ako ng Panginoon. Sino ba ako natibukan ng Diyos? Kahit sino sa atin dito mga kapatid. Sino ka ba para tibukan ng Diyos? Wala tayong kwenta sa Panginoon. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Nang tibok ng Diyos, walang pinipili. Ang pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son. Sapagkat nasa iyo at nasa akin, yung tibok ng Diyos, ipinagpalit niya, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak upang ikaw ay abutin sapagkat nasa atin ang tibok ng Panginoong Kristo. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Di ba pag nasa isang lalaki, isang babae, nasa kanya ang tibok niya, kaya mong ipagpalit kahit anong bagay sa buhay mo? Amen. Pero salamat, gusto kong makita natin mga kapatid, yung tibok ng puso ng Panginoong Hesus Kristo.
Kaya yamang tayo naman ay naunang nahaligtas na. Huwag nating putulin sa atin, mga kapatid, ang tibok ng Panginoong Jesucristo. Let's continue faithfully winning souls every day by the grace of God. Tayo po tayo lahat. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa pribileyo po, Panginoon, na kami po'y mapaalalahanan, Panginoon, na kami po ay dapat patuloy, O Diyos, na ihayag ang inyo pong kapangyarihan mula po sa inyo pong ebanghelyo. At patuloy po kami, Panginoon, na ihayag, Panginoon, ang pag-ibig ninyo, ang tibok ninyo, Panginoon, sa lahat ng mga tao pa po na hindi pa po nakakakilala, Panginoon, sa inyo. Tulungan niyo po kami na kami po'y patuloy na magkaroon pa rin, Panginoon, ng pagkakataon na magpakumbaba at aminin po namin kung kami po'y tinatamad na, maaring kami po'y tumigil na rin po na mag-win ng kaluluwa at maaring nawala na po yung heartbeat namin sa soul winning. O Diyos, salamat po na merong pagkakataon kami na maiayos, Panginoon, yung aming mga tibok bilang mga anak ninyo. To win souls, O God. Salamat po. Binabalik namin sa inyo, Panginoon, ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Amen, amen. Great message, amen. All right, thank you. You may be seated. Alam nyo, mga kapatid, I like doon sinabi ni Pastor RJ, yung pag-in love, siyempre tinitibukan talaga, di ba? Kala mo tinibukan ng Panginoon sa atin. Totoo yan. Totoo yung sinasabi ni Pastor RJ. Sino bang may in love sa pangit? Bagamat meron talaga. You know, yung mga pinaparusahan. You know, but listen, practically, mga kapatid, wala. Di ba? Mas mabilis tibukan pagka alam mo maganda. Yun ang maganda o gwapo, ganon. Pero mga kapatid, totoo yan. Akalain mo, sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Kaya ito po yung pinuproclaim natin. We're talking about soul winning here, mga kapatid. Kung paano tayo i-encourage sa soul winning. You see, bakit kinakailan tayo mag-win ng kaluluwa? See, primarily, yan ho yung heartbeat ng Panginoong Jesucristo. Kung bakit siya napunta rito. So, kaya nga ho, hindi ho dapat mawala ito sa larangan ng mga Baptist na simbahan, kapatid. But you know what? Unti-unti, we're losing it. Yung mga tao, tinatamad na. At pagka tinamad na yung mga Baptist, magpapalabas na ng mga issues yan. Hindi tama yung soul winning ninyo. Magpapalabas na ng issue niya. Wala naman talaga nakakatiyak ng langit. Baptist yan. Ako, ito lang sinasabi ko sa mga nagbabago. Ito sinasabi ko sa mga dating naniniwala sa pinaniniwalaan natin. Dati niyang pinipreach yan. Okay? Now, ang pakiusap ko doon sa mga hindi naniniwala niyan, bago kayo magsalita na hindi totoo yan, humingi muna kayo ng paumanhin sa mga pinagsabihan yung totoo yan. Yeah. Humingi muna kayo. Sorry, nag-preach ako ng mali. Yeah. So, yan ang gawin ninyo. At sa akin, pag ginawa nyo yan, hindi pa rin ako maniniwala. Maniniwala pa rin ako. Mas gusto kong pag-aralan yung aking pinaniniwalaan kaysa mag-aral ako ng bagong pinaniniwalaan. Amen. That's right. Yeah. Hindi ho. Kapag ka ang Kristiyano, pabago-bago ang pananampalataya, tandaan nyo, yan sinasabi ko, ang kanyang pananampalataya ay nakatayo sa pagduruda. Pero hindi ho ako nagdududa sa aking pananampalataya at maraming Kristiyano nananampalataya sa kanyang pagdududa. Kalain niyo po yan, ano? So, kaya mga kapatid, salamat na ang ating soul winning ay nagpapatuloy hanggang ngayon. Nakita ko si Pastor RJ, ganyan talaga sila, kainit nung araw. Hanggang ngayon, mainit pa rin sila, soul winning. Hindi yun dapat mawala yan, kapatid. See? But we do not, sabi ng iba, ay, ano na lang yan? Tama yung sinasabi niya kanina. Mga sabi-sabi na lang yan, mga ano-ano na lang yan, ganito na lang yan, hindi totoo. Who are you to judge? Ha? Maraming mga magagaling maghusga, mga kapatid, pero hindi sila magagaling magtrabaho. Ang trabaho lang nila manghusga. Yun ang minaster nila. Pag may ginagawa kang tama,
pag-iisipan nila yan kung paano nila ibamali. See? Pag may ginagawa kang tama, pag-aaralan nila yan para palalabasin nila na hindi ka tama at sila ang tama. Pero mga kapatid, hindi ho ang approval natin mula sa tao. Ang approval natin ay sa Diyos. Okay? Kaya salamat sa Panginoon. Ang soul winning natin hindi nagbabago, mga kapatid. Hindi nagbabago ang ating soul winning. Marami rito, marami ako personally na-win na nandito na bunga ng 5 minutes or less than 5 minutes winning people. Soul winning. See? Kaya sabi ko nga kanina, bakit niyo sabihin na hindi totoo yan? Ha? Yung soul winning nyo ba ay pares ng soul winning namin? To be honest with you, mga kapatid, hindi sa pagtataas ng bangko. Yung soul winning natin dito, mga kapatid, pinakamaliwanag na pamamaraan ng soul winning. I've been in so many churches sa Amerika, nakarinig ako kung paano sila mag-present ng gospel. Nakita ko na rin sa mga Pilipino na mga ngantsaw, kung paano sila mangantsaw, kung paano sila mag-soul winning. Babanatan ka ng mga revelation na ako'y kumakatok. Hindi naman patungkol yun doon eh. You see, ang mahalaga, malaman ng tao ang katayuan niya at pag na-realize niya ang katayuan na siya makasalan, siya pupunta sa impyerno, kinakailangan niya lumapit sa pwedeng magdala sa kanya sa langit at mag-ahon sa kanya sa impyerno. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. That's all they need. Hindi mo na kinakailangan kung ano-ano pa, kung saan-saan mo pa dadalhin. Para maligtas yan mula sa pagkalunod, ahunin mo lang sa tubig. That's it. Ba't kinakailangan umikot ka pa ng 3 bago mo siya ahunin? See that? Kinakailangan magwisik-wisik ka pa ng tubig kung ano-ano bago mo siya ahunin? Kinakailangan gumanong ganon ka pa bago mo siya ahunin? Pag sumigaw na yan, save me! Alright, lapitan mo, save mo siya. That's it, tapos na. Napakabilis. Bakit? Nare-realize niya na wala na siyang kakayanan para lumutang. Akalain mo, hopeless na siya. Alam niyo, mamamatay na siya, malulubog na siya, malulunod na siya, wala na siyang kakayanan. Kaya nga sumisigaw na save me! Anong gagawin natin? Iabot mo yung kamay. Remember the Lord Jesus Christ? Nung inabot siya yung kanyang kamay kay Peter? See? Hindi mo na kinakailangan. Save me! Sigurado ka ba? Sumisigaw na nga eh. Alam niyo mga kapatid, kaya yung mga hindi naniniwala sa sinner's prayer, hindi ho talaga Baptist yan. Kasi originally, ang gumawa ng katanungan na yan ay hindi talaga Baptist. Pangalawa, yung hindi naniniwala mga kapatid sa security of the believers. Now, naniniwala ako na security of the believers mga kapatid, hindi bahagi ng salvation. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, save ka. And you're already secured. Kaya lang natin tinuturo yun, pinapaliwanag natin na you are fully secured in Christ Jesus. Pero kahit hindi mo ituro yan, kung totoong tumanggap yan sa Panginoon, secured yan sa Panginoon. Our problem is our trust sa Panginoon. Hindi mo na kinakailangan turuan ang isang ligtas, ang isang ligtas ng security of the believer para siya ma-secured. Kaya mo lang tinuturo sa kanya ang security of the believer para maging maliwanag sa kanya ang kayang kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen. Nakakita na ni isang taong, may mga kinast out po ako. You know, yung mga demon possessed, marami akong istorya niya mga kapatid. Alright. Pagkatapos yan, tumanggap sa Panginoon, tumanggap siya sa Panginoon, tinexplain ko ang salvation, mga kapatid, tumanggap na siya. Pero maya-maya, bigla may makikita siya. At hinahatak na naman daw siya. You see? So sa madaling sabi, tinatakot siya. So kaya ako kinakailangan i-explain sa kanya na wala nang magagawa ang diablo sa iyo kasi hawak ka na ni Kristo. Pero ang totoo nun, kahit hindi ko po sa kanya i-explain yun, hawak talaga siya ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, walang sino mang makakaagaw mula sa aking kamay. Walang makakaagaw sa iyo mula sa aking kamay. Kaya lang, ini-explain ko yan para lalong lumakas pa ang loob niya. See, do you understand that? Trabaho natin yan. Ganyan po ang kaligtasan, kapatid. See, hindi mo pwedeng sabihin na hindi kasi na-explain sa kanya eternal security kaya hindi yan secured eh. Mali ho yun. Mali. Tinanggap niya na ang Panginoon eh. See? Kaya ang eternal security of the believer, hindi po yung bahagi. But listen to me now, 100% as a Baptist, naniniwala po tayo dyan.
ang nagsasabing hindi totoo yun, mga kapatid, ay hindi po yung kaisipan ng Baptist. Ang pagduruda sa pagsishare ng gospel, kapatid, ang pagduruda, hindi po yung gawain ng Baptist, gawain po yan ng mga Pentecostal. Kaya ho yung mga ganyan, mga nagdududa, mga Baptist, kapatid, may lahi ng Pentecostal yan. May lahi yan ng hindi pagiging Baptist. May dugong panglabas po yan. Alright? So I hope you enjoy that. Amen? Well, I like that message. Amen? Every time soul winning is being preached, mga kapatid, I'm telling you, kahit narinig ko na ho yan, kahit ano pang pinag-uusapan yan, mga kapatid, basta soul winning, I really enjoy that. Alright, I hope